Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos Jesucristo. First anniversary ngayon ng ating Panginoong Jesucristo. Palapalan po natin ang ating Panginoon. Palapalan natin ang Panginoon. Palapalan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil sa kanyang karawan, ay tayo ay magpapasalamat sa ating Panginoon upang sambahin siya at pasalamatan. Kahit kaunti lang tayo, ay sa ating pasayahin ang ating Panginoong Diyos at pasalamatan sa kanyang kapangyarihan. Papurihan siya, karangalan sa kanyang kabutihan at pagpapala sa bawat isa. Kaya ang Moral Recovery Church Organization Ministries International ay naka-registered po siya at ang ating ang Panginoong Jesucristo sa Iglesia ni Jesucristo sa Mateo 16:18 to 19. Mababasa po natin ang Mateo 16 to 19, 18 to 19, ang ibig sabihin ay tayo ay sumasamba sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, itatayo ko ang Iglesia sa ibabaw ng bato. Sinabi niya kay Pedro na itatayo niya ang Iglesia sa ibabaw ng bato. O hindi makapalaig ang kamatayan. Kaya nga ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi sila mamamatay kung sila ay sumasampalataya sapagkat ang Panginoon ay talagang makapangyarihan. Siya mismo ang nagtayo ng Iglesia sa ibabaw ng bato. Kaya mababasa mo yun sa Mateo 16:18 to 19. Kaya napakaganda po ang ating mensahe sa araw na ito. At first anniversary po ito ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sapagkat ikaw ay tunay na makapangyarihan. Jesus Christ, our God. Sinabi dito sa Juan 10:30 na ako at ang Ama ay isa. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga, ang ating Amang nasa langit ay ang ating Panginoong Jesucristo ay sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Kung ano man ang mga gawain ng ating Panginoong Diyos Jesucristo sa kalangitan, ay nais po na pagkaloob niya ang lahat ng mga nangangailangan sa Kanya. Kaya yun po ang nais. Basahin po natin ang 1:17-13. Basahin po natin ang 1:73. Sinabi sa 1:73 ay ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang isa ang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo.
Hinihiling ko rito sa lupa ang iyong karangalan, matapos ko ang paggawa sa akin, paggawa mo sa akin. Kaya nga, mga minamahal ko kapatid, sinasabi dito, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang iisa at ang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya minamahal ko kapatid, ay po ang sinabi ng ating Panginoon na iisa lamang ang layunin ng ating Panginoong Diyos, Jesucristo. Kaya mga minamahal ko kapatid, dahil doon sa kanyang mga pangako sa atin, sa pamamagitan ng pagtayo niya ng simbahan, tayo po ay sumampalataya sa Kanya, sapagkat siya ang tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ay ito po ay mensahe ko, mapapakinggan niyo po ito sa YouTube channel at FB channel. Sinabi niya ang Panginoon na siya talaga ang tunay na Diyos at tunay na makapangyarihan sa lahat. Kaya ano pa ba ang pwede natin ipaliwanag dyan sa 1:17:3? Ang katotohanan ay siya ang tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Minamahal ko kapatid, marami ang tao na sumasampalataya sa Panginoon, subalit hindi po nila kilala ang ating Panginoon kung ano po talaga ang kanyang hangarin sa pagpunta niya dito sa lupa. Marami tayong inibitahan ng mga tagapakinig, pero subalit hindi sila nakikinig sapagkat inuunan nila ang kanilang mga gawain. Pero sinabi ng Panginoon na ang ika-6 na araw ay tatapusin natin ang trabaho. Sapagkat ginawa niya ang langit at ang lupa, tinapos niya sa loob ng 6 na araw. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Tinapos niya ang ika-7 araw. Kaya ang ika-7 araw ay ginawa niyang banal. Pinagdili niya ito upang napakahalaga sa kanyang araw ng linggo, sapagkat ang araw ng linggo ay pagmamahal niya sa mga tao at pagmamahal niya doon sa mga ginawa niya. Ginawa niya ang langit at ang lupa, mga hayop, halaman at mga bagay-bagay, ilog at mga kagaragatan. Kaya mga minamahal kong kapatid, marami ngayon ang mga tao na hindi po nakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat sila ay mas mahalaga sa kanila ang manatili na lang kung gusto nila sa mga inuman na lang sila. Kahit anong yaya mo, minsan sasabihin na sa'yo, sige, pupunta na lang ako. Pero hindi naman sila pumupunta sa simbahan. Iyon po ang pinakamasakit sa Panginoon, sapagkat ang mga tao ay matitigas sa kanilang mga ulo. Paano na lang kung wala silang makain at sila ay tatawag sa Panginoon. Panginoon, Panginoon, pahingi po pagkain. At hindi na sila bibigyan kahit maghanap sila ng trabaho, maghanap sila ng mga gawain, ay hindi sila makakasumpong sapagkat sila ay pinakalimutan nila ang Panginoon. May mga nag-i-invite sa kanila na mga pastor na sana lumapit sila sa Panginoon upang pasalamatan ang salita ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal ko kapatid, nalulungkot po ang ating Panginoon
sa kanyang sa kalagayan na ang mga tao ay mga suwain, hindi na po sila nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yun po ang mensahe ng ating Panginoon na sinabi ng Panginoon sa Mateo 7:21 na hindi lahat na tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang na masumusunod sa kanyang kalooban. Kaya mga minamahal ko kapatid, napaka-sakla para sa mga tao ang hindi nila pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nag-aantay ang Panginoon upang mapakinggan nila ang salita ng Diyos kung paano nga sila maliligtas. Kailangan po tuloy-tuloy ng ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay doon sila aasinso o kaya makakapag-nilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Kaya alman ang hilingin ng tao na hindi naman sumusunod sa Panginoon ay parurusahan ng Diyos. Kaya ba gusto niyo bang parusahan kayo ng Diyos? Hindi kayo nakikinig? Ang nais nyo lang halimbawa, humingi sa Panginoon ng pagkain. Panginoon, pahingi ng pagkain. Paano ngayon kung malulungkot ang Panginoon na hindi kayo nakikinig? O paano ngayon yun? Nalulungkot siya. Hindi na kayo pakakainin ng Panginoon kasi hindi ka naman kayo sumusunod. Hindi kayo nakikinig. Sabi ng pastor, stay na kayo dyan, makinig kayo sa Panginoon dahil ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Ang salita ng Diyos ay banal. Ang salita ay Diyos. Ang Diyos ay kasama ang salita. Kaya mga minamahal kong kapatid, ano nga ba sinasabi dito sa pahayag? Pahayag 22:12-13. Pakinggan nga po natin ang pahayag na 22:12-13. Hanapin natin ang 22:13. Sinasabi dito ng pahayag ng Panginoon o karunungan. Makinig kayo, wika ni Jesus. Karating na ako, dala ko ang gantimpala, ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Yan ang sabi ng Panginoon dyan sa Pahayag 23. Kaya nga, kung dating ang Panginoon, may regalo ang Panginoon sa bawat isa. Na kung kayo ay humingi kayo sa Panginoon ng pagkain, Lord, kayo ng pagkain, ay patawarin mo ako sa mga kasalanan. Ay kung hindi naman kayo sumunod sa Kanya, ay hindi po mangyayari ang mga ninais ninyo kasi sapagkat ang masunod ko lamang ang kalooban ng Amang nasa langit. Sapagkat siya ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Siya ang wakas. Kaya napakasakit sa Panginoon na hindi sila nakikinig o nakikipag-join. Kahit na sabihin natin na first anniversary dahil alam niya ang lugar na to ay medyo luma o kaya bahay kubo. At tinitingnan kasi ng mga karamihan na mananampalataya ay pupunta sila sa magagandang building o magagandang tagapagsalita.
Kasi sa isipin nila, pangit ang kanilang simbahan, puro butas-butas. Pero doon ako magsisimba sa bato at magaling pa ang pastor doon. Kaya napakasakit para ng Panginoon ang mga ganong pangyayari sapagkat ang Panginoon ay walang kinikilingan at wala siyang pinoprotektahan na kaya marami naman kapatid, yan po ang nais ng ating Panginoon na pahayag 22, 23. Ano ba yung sinasabi ng dito sa Tulong San Bel, Santo Niño, Alabed, San Jose, Antipulo. Nagawa 42. Basahin natin yung gawa 10:42. Sinabi ng Panginoon, inatasan ko kayo mga pastor, mga ministro, o kaya mga guro, o mga manggagawa. Inatasan ko kayo upang ipaliwanag ang salita ng Diyos kung paano ang kaligtasan. Kaya nga, bilang mga pastor, kailangan ipapahayag sa mga tao ang kaligtasan. Una, ang pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at Diyos. Bilang Panginoon at Diyos ay pagtanggap at patawarin mo ang bawat nagkakasala sa iyo at patatawarin ka rin ang Amang nasa langit. Sapagkat yun ang ninanais ng Ama na sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Nais ang Panginoon na ang lahat ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya tayo ay papasalamat sa Diyos kung ano man po ang pinagkaloob sa atin na buhay, yun po ay ating pasalamatan sapagkat yun lang po ang ating kaya. Kaya praise the Lord, hallelujah. In-invite kayo ni Pastor Eddie Garcela Tornillo sa kanyang mensahe na pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamagitan